Naramdaman nyo ba yung people power? Oh my God. Nawindang ang buhay ko, guys. Bumaliktad ang buhay ko sa people power today. Oo, parang ano lang eh. Parang hindi siya people power, guys. Parang ano lang siya eh. Parang ang hit power. Ganun eh. Oo, eh, parang ano, pang deodorant lang ang kailangan. People power daw, guys. O, ito yung build up nila. O, ito yung, syempre kailangan i-build up ni SMN. Ayan. People power yan. People Zona sa Liwasang Bonifacio. Yan, o. Nagsimula na! O, diba? Ganda. People Zona. Ang rally. Nagsimula na ang People's Zona ngayong hapon, Hulyo 20, 2024. Sa Liwasang Bonifacio. Makikita sa venue ang mga reliyista na mula sa iba't ibang sektor ng bansa. Layo ng pagtitipong ito na mailahad at mapakinggan ang tunay na state of the nation. Sa mata ng mga ordinaryong Pilipino, taliwas sa inaasahang laman ng SONA 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 22. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa yung mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details dyan. At pwede ay magpadala sa Pilipinas through GCash, cash pickup sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko rin sa bansa. At kung kayo ay gagamit ng promo code sa inyong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit para dagdag din yan sa inyo may papadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ba't ganyan yung mascot ni Sarah? Ba't ang pangit? Ayun o. Diyos ko. Tuloy natin. 2 araw bago ang kanyang State of the Nation address na nawagan ng ilang grupo na magbitiw na sa Sarah. Lagyan. Mukha ni Chucky. Si Chucky. Si Chucky. Si Chucky. Chucky yan eh. sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Goodness. Sa isinagawang People's Zona sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, iginiit ng mga rallyista na sa 2 taon niyang panunungkulan ay wala namang natupad sa mga pangako ng Pangulo. Uy, daming tao tumaas ang presyo ng mga bilihin. Nagdala pa sila ng mascot na pinangalanang Kokey. Tila patama ito sa Pangulo na dati ng pilit isinasangkot sa iligal na droga. Mga kapatid, kung may Kokey, may Chucky. Si Chucky, oh. Kung may Kokey, may Chucky. Chucky Sarah. Anyway, mukhang manipis ang budget ngayon Diba? Nipis ng budget ngayon, no? Okay lang ba kayo dyan? Parang nipis ng budget. Manipis ang budget ngayon, no? Dahil puti, oh. Ang dami monoblock. Yun, oh. Oh, yun, oh. Yung sa likod, oh. Oh. Mukhang kailangan ng walang drone shot ngayon, May drone shot ba? May drone shot? Parang walang drone shot, Manipis ang budget, guys. Manipis. Kasi, konti ang hatak. Di ba? Konti ang hatak, eh. Di ba? Daming bakante, Mahina today, mahina. So, isa-isahin natin. Ito daw si Butch Baliao. Sino yan? Sino si Butch Baliao? Nagsalita si Butch Baliao ng professional sector sa People's Zona. Panawagan nito kay BBM na kung hindi nito kayang pababain ang presyo ng bilihin, ay siya na lang ang bumaba sa pwesto. Ayun. Yan pala yun.
Kung hindi raw mapapababa ang presyo ng bilihin, siya na lang daw bumaba sa pwesto. Wait, tingnan natin ang sinasabi ng ADB tungkol dyan. Mas maniniwala ako kay ADB. Ano sinabi ng ADB? Philippines. Ayan, Philippines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, pang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, ito yung Philippines. Ayan, ha. 5.8 noong 2020. Inflation to, ha. 5.8 noong 2022. 6.0 noong 2023. So far, 3.8 ngayong 2024. And ang projected ay 3.4 ang inflation rate sa 2025. Wow. Ayun ang Philippines, oh. Philippines. 5.8, 6.0, 3.8, 3.4. Kaya naman. Actually, kung tutuusin, we are one of the better performers pa sa buong ASEAN. Tignan nyo ang Vietnam, 4.0 ang kanilang inflation for forecast ng 2024. Myanmar is 15.5. Malaysia is it Malaysia? No. Laos is at 20% 2024. Philippines 3.8, Singapore 3.0. Hindi tayo nalalayo kay Singapore, 3.0. Thailand 1.0 kasi diyan naglipatan yung mga Diyan naglipatan yung mga kumpanya. Diba? Tapos mga kotsero, si China, ang projection nila is 5.1 ang kanilang inflation rate. 5.1 sa 2024 ang kanilang projected inflation rate. Parang mas maniniwala yata ako sa sinasabi ng ADB. Dito kayo nakuha. Asia Development Outlook, April 2024. GDP outlook natin. Ang expected output o outlook ng China is 5.0. 5.0 sa buong sa China yan. Ang Philippines, expected natin ay 6.0 by 2024. Tayo ang pinakamalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo nga, 6.0 nga. GDP. 6.0 GDP ang projected ng Pilipinas. Nakakahiya naman sa mga nag-rally kanina. Oo. Ito yung mga kotsero. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag bumabati ko sa administrasyon at puro motherhood statements lang, mga walang kwenta yun. Basta puro motherhood statements lang ang sinasabi. Bawa, masyadong mataas ang presyo ng bilihin pero meron 29 pesos na bigas. Hindi naman sila bibili ng 29 pesos na bigas. Di ba? I mean, seriously mga kotsero. Sino mga tao ang mga naghahanap ng murang bigas pero bibili sila ng murang bigas? Konti lang naman. Tingin nyo ba sila Doktora Badoy kakain ng 29 pesos na bigas? Tingin nyo ba si Kibuloy kakain niya ng 29 pesos na bigas? Si Harry Roque kakain niya ng 29 pesos na bigas? Of course not. Mga kotsero, si NFA nakaumang na sila na magbenta ng bigas at 30 pesos. NFA. Kakain ba sila ng 29 pesos na bigas? Hindi sila bibili noon. Hindi sila kakain noon. Pag ba ang NFA naglabas ng 30 pesos per kilo na bigas, bibili sila sa NFA? Hindi. Hindi sila bibili noon. Ang bibili nila, yung mamahalin. Kasi masarap. Diba? Bibili sila lalo kung medyo diet ng konti, diba? Magba-black rice, diba? Magre-red rice.
Kung wala ka naman pakialam sa figure mo, mag-aano ka, yung mga Jasmine, di ba? Ganun ang kakainin mo. Ba't ka magsesettle sa ano kung afford mo? Kung afford mo. Kaya nga mga kochero, ang nakakatawa talaga dito sa mga to. Dito sa mga nagsasalita dito sa SMNI, tsaka dito sa mga DDS vloggers. Kung magsalita sila, puro motherhood statements. Kung hindi mo kayang pababain ang presyo ng bilihin, ikaw na lang ang bumaba. Sinabi nyo ba kay Digong yan nung nakaka-inflation sa Pilipinas? Nung panahon na 80 pesos ang isang kilo ng bigas? Di kayo nagsalita ng ganun, di ba? Duterte lang sakalak. Ay, sakalak. Sakalam. Ganun na salitaan nyo nun. Duterte lang sakalam. Art of War. Oo. Art of War. Yan ang sinasabi nyo nun. Political genius, master strategist, chess master, art of war, mahal namin Pangulo Rodrigo Duterte. Yan ang sinasabi nila nun. Pero 80 pesos ang bigas. 60 pesos ang pinakamura na nabibili ng middle class. 40 pesos na yung yung mga wala nang NFA nun eh. Kasi dahil sa rice tariffication law, so wala nang NFA. 40 pesos. 30 pesos. 1 kilo. Tapos lahat imported. Ay, wala eh. Rice tariffication law eh. Oh. So, nung panahon ni Digong, may maibibili kang murang bigas. Pero, gutom naman yung ating mga magsasaka. Ngayon, happy yung mga magsasaka. Mas marami silang ani dahil sa hybrid hybrid na seedlings na ginagamit ngayon, pinapamigay ng gobyerno. Mas marami silang ani. Although syempre, GMO is another conversation altogether. Pero pag bagutom ka, isipin mo yung GMO, hindi na. Gutom ka eh. Diba? Gutom ka eh. Isipin mo ba yung GMO? Anyway. So, yun. Kaya nga merong maganda yung projections natin ngayon sa, tingnan natin ngayon, yung current na inflation natin as of July 2024. Lang yan, 2.9, no? 2.9 sa NCR, yung headline inflation. 2.9% NCR. PSA ito as of July 5, 2024. Hindi nalalayo kay ADB. June 2024 is 3.7, year to date is 3.5 sa headline inflation. Core inflation is 3.4. Sa NCR 2.9 ang headline inflation. Outside of NCR 3.7. Baba. Pero alam nyo, just for this month, ang sabi lang naman just for this month masama ang loob ko sa kuryente. Nakuha ko yung bill ko ng kuryente. Ay, gusto kong himatayin. Ay, talaga? Para ako nagbabayad ng 3 bahay. Ba't ganun? Pang 3 bahay ito Pero sabi naman daw nila, bababa daw ulit next month. Nagbawi daw kasi ng loss something. Kaya alam nyo, dapat talaga ayusin na yung EPIRA law natin Napakawalang kwenta ng EPIRA law. Pasakit talaga kayo, Meralco, totoo lang. Mga konchero, Diyos ko naman. Tingnan nyo. Dito ko nabubisit sa totoo lang. System loss, pati tayo nagbabayad nun. System loss. Ibig sabihin yung kuryente na hindi nakakarating sa'yo, ikaw pa rin nagbabayad. May generation charge ka na, may transmission charge ka pa, may system loss ka pa. Anak ka ng tipak. Ngit. Sorry Lord, pamura ako dun. Pero nakakairita kasi talaga. Hindi na nga nakarating sa'yo yung kuryente, binayaran mo pa. Kaya dyan Meralco, talaga. Naku, pag nagkaroon talaga ng nuclear sa Pilipinas, hanggang distribution na lang kayo. Wala na kayong generation.
Anyway, tuloy tayo. Next. Oh, mga magsasaka naman daw sa people power o people zona. Hinaing ng mga magsasaka ipinanawagan sa people zona. Oh, nagreklamo pa palang mga magsasaka ngayon. O baka ito lang yung mga hinatak nyo sa people zona nyo. Mga DDS, no? Sabi, dama ni Ernesto Cabigting na agri-farmer. Sabi niya, dama sa kanyang pagsasalaysay ang malungkot nilang sitwasyon bilang mga mahihirap na magsasaka. Sinabi ni Cabigting na silang mga magsasaka ang lumilikha ng pagkain sa araw-araw, ngunit hindi yata sila nakikita ng ating pamahalaan. Kaya ang sigaw nito sa kababayang Pilipino na huwag nang magpadala sa bulok na propaganda sa susunod na halalan. Sila anyang mga nasa farmer sector ay maliwanag na biktima ng mga pangako noong halalan. Sabi niya. Pero wag ka mga kotsero kung saan man nanggaling to. Hindi ko alam kung saan nanggaling to ha. Itong si Ernesto Cabigting. Pero ilang linggo nang umiikot si PBBM para mamigay ng ayuda para sa mga magsasaka. Dahil sa El Nino. 771.3 million pesos ang pinamigay kahapon sa Cordillera. 339.54 million ang ipinamigay sa mga magsasaka at mangingisda ng Ilocos kahapon. 64,000 agrarian reform beneficiaries ang na-condone. Ibig sabihin, ang kanilang mga utang ay ni-write off, mga audio. Write off yan. Write off. Wala ka ng utang. 64,000 yan, no? Agrarian reform beneficiaries. Ang total ng kanilang binabayaran na binura ng gobyerno ay nasa 3 bilyong piso. Di pa dyan natatapos. Marami pa nga yan actually. 300 million ang ipinamigay sa Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. 1 billion ang pinamigay sa Palawan at sa Marinduque at marami pang iba. Wala pa yung construction dyan. Wala pa yung mga pinagawang mga dam, pinagawang mga irrigation system, pinagawang mga tulay, mga farm-to-market roads, etc. etc. Nakakahiya naman sa mga DDS na naniniwala kay Ernesto Cabigting. Nakakahiya naman sa mga propagandista ng Sunshine Media Network Incorporated na wala ng prangkisa. Nakakahiya naman sa inyo. Napanood, by the way, napanood nyo na ba yung mga tawag dito? Pahabol to dun sa sa economy natin tsaka dun sa inflation. Napanood nyo na yung mga interview nila Tunying sa sa mga bilyonaryo ng Pilipinas tungkol sa Marcos administration. Napanood nyo na? Panoorin nyo kay Tunying. Explain nila ano nangyayari. Bakit kung ano yung diferensya ng ginawa ni PBBM sa ginawa ng mga ibang presidente. Meron pa, hindi lang kay Enrique Razon. Meron pa. In-interview si Ramon Ang, in-interview si Consunhi. Hindi ko lang alam kung in-interview na nila si pangalan nito. MVP. Hindi ko lang alam kung na-interview na si MVP. Pero recently, yun ang mga kinausap. Kinausap si Ramon Ang, Consunhi, Enrique Razon, tsaka yung isa, si Aboitiz, Sabin Aboitiz. Yung mga tao na yun, mga kotsero, sila talaga nakakaintindi ng ekonomiya ng Pilipinas. Huwag tayo masyadong maniniwala sa mga pinagsasabi ng kung sino-sino. Kasi sila yung bumubuo ng ekonomiya ng Pilipinas.
Yung mga bilyonaryo na yan. O sila ang bumubuo ng ekonomiya ng Pilipinas. Panoorin nyo kung ano yung sinasabi nila tungkol sa Marcos admin. Happy silang lahat. Kaya sila invest ng negosyo. Bakit? Kumikita ka na eh. Mag-i-invest ka kapag kumikita ka. 'Di ba? O pag nag-invest ka, magbibigay ka ng trabaho sa mga Pilipino. At the same time, kumikita ka pa. O. Sinong talo? Wala. Tapos sasabihin ng mga tao, sasabihin ng mga propagandista ni Digong, sasabihin nila, nakalimutan, hindi nyo mapababa ang presyo ng bilihin. Alam nyo mga kotsero, ulitin ko nga, hindi magandang indicator ng ekonomiya ang presyo ng bilihin. Kasi yan, maraming factors yan. May local, may international. Ang magandang indicator ng pagganda ng buhay ng mga Pilipino is the middle is the middle class, yung pagdami ng upper middle class. Kasi ibig sabihin nun, mga kotsero, pag dumami ang upper middle class, mas maraming Pilipino ang nakaka-afford gumastos. Mas maraming Pilipino nakaka-afford gumastos, mga kotsero. Yun ang titignan natin. Gaano karami yung middle class. Pag natin isipin yung presyo. Kasi mga kotsero, kapag may pera ka, hindi mo na titignan ng presyo. Seriously. Pag wala kang pera, doon ka lang magiging conscious sa presyo. Kailangan budget ko lahat kasi wala na akong pera eh. Diba? Ganun yun. Pero pag may pera ka, pag may maganda kang trabaho at kumikita ka ng maganda yung pasok ng pera, hindi mo na titignan ng presyo. Ako, pinag-pray ko yan eh. Matagal na panahon ko pinag-pray yan. Sabi ko, Lord, gusto ko umabot sa punto na hindi ko na kailangan tignan ng presyo. Dahil kay Lord, umabot na ako sa punto na yun. Ngayon, nasasabi ko na siya, hindi ko na kailangan tumingin sa presyo. Pag gusto ng anak ko, sige. Basta magagamit niya, basta practical, ganun. Pag gusto ng misis ko, sige. Pag gusto ng mga anak ko, sige. Pag kailangan sa bahay, sige, go. May tira pa. Thank you, Lord. God is good all the time. Yun yung ibig kong sabihin, mga kotsero. Kapag dumami yung sitwasyon natin, kapag dumami yung mga Pilipino na ganun na yung buhay, yun ang ibig sabihin na maganda na ekonomiya natin. Kaya nga ang target ni PBBM, alam nyo kung ano? Kasama na rin syempre yung pag-stabilize ng presyo ng bilihin. Pero ang target niya talaga, palakihin ang upper middle class. Kasi aanhin mo ang murang bilihin kung lahat naman ng tao, isang kahig, isang toka. Yun ang ibig kong sabihin, mga kotsero. Hindi magandang indicator ang presyo ng bilihin. Dapat mas maraming umaabot sa upper middle class. Pag marami ng upper middle class, mas maganda sa gobyerno kasi mas malaki yung taxes na ibinabayad. At mas may buying power. Eto, itong magsasaka na to, ang dami-dami na ipinuhunan sa inyo ng gobyerno. Ang dami-dami na. Ayan, 3 billion, 339 million, 771 million, 300 million ulit, 1 billion sa Palawan, Marinduque. Ang dami-dami nang ini-invest sa inyo ng gobyerno, tapos magrereklamo pa kayo. Sabihin nyo, hindi kayo pinapansin. Come on. Baka bulag lang kayo dahil DDS kayo. Next. Di pa tayo tapos. Diyos ko. Eto, Muslim sector naman. Muslidasan ng Muslim sector nagsalita sa People's Sona. Ito rin people power nila eh. Nanawagan si Muslidasan ng Muslim sector sa pagkakaroon ng developing and implementing government programs in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napasanan natin to. Ipaniliwanag nito ang totoong sitwasyon ng Muslim sector sa bansa. Anya, marami pa ring mga Muslim ang naghihirap at natatakot sa kaguluhan.
Specifically, minention niya ang BARM. O, doon tayo tumutok sa BARM. Kasi yun yung ano niya eh. Yan yung tinutukan niya, BARM. Eh. Sige, tutukan natin ang BARM. Ano nangyayari sa BARM? BARM seen as potential investment hub, surpassing 42% of its investment target at 3.5 billion pesos. Mga kutsero, tuwan-tuwa ang BARM. Ano sabi ng BARM? Happy daw sila. We are happy to share that in 2023, 3.1 billion pesos worth of investment was recorded in the region, and this translates to 1,927 job opportunities. For 2024 po, we are now at least 3.5 billion pesos. Oh my God! Ang yaman na ng BARM. May turista na sila, oh. 558,000 tourist na merong 1,394 foreigners. Mga kotsero, ang gandang indicator nitong turista. Kasi dati, lahat tayo, maski mga Pilipino, ito nga, 1,394 lang ang foreigners out of 558,000. Maski mga Pilipino, mga kotsero, takot bumiyahe dyan sa BARM. Mga terorista. Diba? Takot tayo dyan sa BARM. Kasi andyan yung mga Abu Sayyaf, nandyan yung BIFF, diba? Nandyan yung mga yun eh. Pero mga kotse, tingnan mo naman, 558,000 tourists. Out of the 558,000 tourists, 1,394 ay foreigners. Anong ibig sabihin yan? Ay, tahimik sa BARM. Kumpiyansa ang taong bumiyahe sa BARM. Hindi sila takot bumiyahe sa BARM. Tahimik sa BARM. In fact, maganda dyan sa BARM. Maski sila maski yung mga taga-BARM tuwan-tuwa Especially po yung foreign tourists, several years back, parang imposible pong isipin na dadalawin ho kami ng atin pong mga foreign tourists. But nowadays, they're showing yung interest at saka yung boost doon sa ating pong local economy. We will see that BARM remains to be the country's top fish producer as the first quarter of 2024 with 33.9% of the total fisheries production sa bansa ay galing sa BARM. That's 335 metric tons. May sarili na nga silang airline Bangsamoro Airways. Ito ba yung hindi napapansin? Ito ba yung hindi napapansin? Wow! Nakakahiya naman. Hindi kayo napapansin. Kaya sinungaling talagang SMNI nag-motherhood statement sila. Marami pa rin daw Muslim ang naghihirap at natatakot. Ha? Paano natatakot? Meron nga kayong 558,000 tourists. Paano natatakot? Pinagsasabi nyo? Poverty incidence in BARM declining under PBBM government. Poverty incidence, ibig sabihin yun, dami ng mga mahihirap. Bumababa na. From 39% noong 2021, nasa 34% na sila. Ang target ni PBBM sa BARM ay single digit by 2028. Alam nyo mga kotsero, that's possible. Alam nyo kung bakit? Ikaw nang meron 3-point-something billion pesos worth of investments. 3.5 billion for 2024. Posible yan. Maniwala kayo, posible yan. Mas yayaman pa ang BARM sa Davao City. Maniwala kayo, kahit sa buong Davao pa. Buong Davao region. Kasi sa Davao, wala ka naman makikita doon. Tagum lang makikita mo doon maganda tourist spot Konti lang kasi yung tourist spot sa Davao. Tagum. Doon lang sa Tagum. Tsaka siguro doon sa Pearl Farm. Davao Pearl Farm.
Eh, dito lang sa bar, ang dami. Daming beach dyan. Coach, may 51 billion sa Davao. O nga, no? Hindi. Yung 51 billion sa Davao, isang pamilya lang may-ari nun. Bumaba ng poverty incidence nila from 39% to 34%. So that's possible with all of the investments that they're getting. Posible yan. Oh, last. Siyempre, ang favorite natin. Gera na naman. Sapang gera. Si RJ Abellana, ito sa ano, di ba? Sa KDP dati. Si RJ Abellana. Na-meet ko to one time eh. Si RJ. Anyway, sabi niya, inilahad ni RJ Abellana ang anti-imperialist ang hindi birong kalagayan ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan dahil sa nakaambang gera na pwedeng mangyari sa bansa. Anong pipiliin nyo? Yung ganito, yung sunod-sunuran lang tayo kay China? Wala naman nagsasabi may gusto ng gera eh. Kaya nga nag-iingat eh. Diba? Pero hindi ibig sabihin no, na dapat isuko natin yung sa atin. Kalokohan yun. Walang ganun. Ang gusto nyo kasi, tulad nung ginawa ni Digong, isinuko niya yung para sa Pilipinas. Palihim pa niyang isinuko. Huwag kayo magbabalita na merong Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Huwag kayong sasagot ng mga tanong tungkol dyan sa Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinikret eh, hayop eh. Correct, kahit China, ayaw eh. Takot din naman ng China sa gera. Akala nyo magigera yan? Wala silang pera para gumera. Ubus na yung pera nila, ubus na equipment nila dahil naibigay na nila kay Russia. Legit yun, legit. Nagsisisi pa nga ang Russia kasi paminsan-bisa pumapalya yung gamit ng China. May napanood akong video. Sabi, yung mga tao dito, yung mga truck daw na pinadala ng China papuntang Russia. Yung mga gulong nila nagsisiputukan. Yung gulong mismo nagsisiputukan. Yung mga rocket sa rocket missiles ng China, anong laman? Tubig. Tubig. Yung hypersonic missiles na kinakatakutan ni pangalan niya, ni Aimee Sayad. Walang lamang gasolina, walang lamang krudo, ang laman tubig. Anak ka ng tipaklong. Legit yun. Legit. Kaya nga tinanggal ni Xi Jinping yung dalawa niyang general yung isa yung humahawak ng rocket force. Bakit? Kasi nga, yung mga laman ng rocket, tubig. Binenta yung langis. Binenta. Corruption. yung rocket, alam niyo yung ginagawa sa truck, hinihigop. Hinihigop yung langis. Binenta. Naka ng tipaklo. Hydrosonic pala. Tubig. Pinaihi. Pinaihi yung mga rocket. Tapos binenta yung langis. Ayun. Tubig. Yun. Maski si China, alam nila wala silang kakayanan gumera. Ang kaya lang nilang gawin, mangbuli. Mangbuli lang. Kaya tingnan nyo. Alam nyo mga kotsero, kung kaya nilang gumera, hindi na sila gray zone tactics. Kaso kung gumi-gray zone sila eh. Lost in translation. Hydrosonic pala. Hindi pala hypersonic. Kaya pala mahilig sila sa water cannon. My goodness. Tapos na-stroke pa daw
Siguro sa laki ng problema ni Xi Jinping sa Chinese Communist Party no na-stroke siya. Hindi pa nagpapakita eh. Tapos yung mga equipment nila substandard. Tumutulong sila sa Russia. Tumutulong sila sa war effort ng Russia. Legit yun. Kaya nga kaya nga na-sanction din sila eh. 200% ang tariff sa sa e-vehicles. Hindi sila gegera. Kaya nga yung drama na gegerahin tayo ng China, etc., etc., it's nothing but rhetoric. Kwentong barbero lang yun. Kwentong barbero lang yun. Pero syempre, hindi susugal ng ating administrasyon yan. Kaya nga si PBBM, sabi niya, ba't hindi na lang sinabi ni Digong yung secret agreement niya? Diba? Yun ba ang gusto nyo? Yun ba ang gusto ng mga Duterte Balahura supporters? Isuko natin yung ating soberenya? Alam nyo mga kotsero, tulad niyan, kaya hindi makapag-partner ng maayos ang Amerika sa Pilipinas dahil sa mga taong katulad nitong Duterte Balahura supporters. Dahil sa mga yan. Kasi ang iniisip nila, laging sinisisi, hindi kasi inuuto lang ni Amerika si Marcos, ganyan. Buti pa si Trump, tsaka si Digong, etc. As if... It's just warmongering. Tinatakot lang yan yung mga listeners. Fear-mongering, that's it. I don't know for the benefit of who. Hindi ko alam kung nakakuha ba sila ng budget sa China. I don't know. Hindi ko alam. Parang ganun eh. Parang ganun yung lumalabas eh. Parang nakakakuha sila ng budget sa China eh. But, we're not sure. But anyway, I don't see the reason kasi di ko nakikita yung rational na ipagtatanggol mo si China. Ever. So, I guess, mga kotsero, yung people power nila is a fail. Yung people power nitong mga Duterte Balahura supporters is a fail. Wala eh. Una, daming spaces, men. Parang gilagid ni Jason sa... Ang daming spaces, men. One seat apart. Pero yung kay Jason San, di one seat apart. Parang tatlo lang yung present. Parang parang kung classroom siya, tatlo lang ang present. Di ba? Parang kulang yung parang kulang yung mga attendees nila sa people power nila kanina. Oo. Tapos, ang dali pa i-debunk ng mga kwentong barbero nila. Mukhang manipis ang budget ngayon ha. Mukhang manipis ang budget. Mukhang nauubos na ang pera ni Kibuloy. Mukhang nauubos na ang pera ni Kibuloy, guys. Oo, kasi manipis yung crowd. Manipis ang crowd. Kasing nipis ng pag tama. Happy na lang ako, buo pa ang mga teeth ko. Baka mamaya umabot ako sa punto na ganun din. Syempre tatanda rin naman ako, di ba? So, wag natin laitin yun. Wag. Tatanda din ako, guys. Oo, mauubos din ang ngipin ko. Pero sisiguruhin ko na meron akong pustiso. Sisiguruhin ko na ako ay may pustiso. Ayun nga, so manipis na yung crowd ngayon. Manipis na yung crowd. Mukhang nauubos na ang budget. Oo. Ikaw ba naman, wala ka ng pinaghuhugutan ng kaperahan mo, di ba? Yung mo, naka-monitor, yung, di ba? Syempre, tapos hindi kumikita yung mga channels mo, wala kang sponsor, etc., etc. Hindi ka nakakapagpa-ikapu. Di ba? May ikapu ba sila? Oh. Mahirap mag-ikapu ngayon. Tapos nagbabayad ka pa ng kung sino-sino, nagbabayad ka ng, di ba? Maubos din yan. Dati naman daw manipis, sabi ni Liam. Mas manipis ngayon.
Baka manipis na rin ang bigayan. Baka pang pamasahe na lang inaabot. Yun. Kaya yun. So mga kotsero, wag tayong basta-basta wag tayong basta-basta magpadala sa mga sinasabi ng mga DDS kasi mahilig talaga sila sa motherhood statement. Oo, mahilig talaga sila dun. Favorite nila yan. Para silang sila na yung pumalit, yung strategy ng dilawan, sila na yung gumagawa. Motherhood statements. Kaya nga nag-i-exist yung channel ko para mag-debunk ng mga kalokohan ng mga Duterte Balaura supporters. My channel exists because of them. Ay, nako. So mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you on our next live stream on Monday. Monday mga kotsero ha. Monday, 4 p.m. Sa oras po tayo ng Sona. So magka-live stream po tayo noon. Tayo po ay magkakaroon ng live viewing. Sabay-sabay tayong manood ng Sona mga kotsero. Huwag niyo po kalimutan sa inyo pong Pero okay lang din naman kung ayaw nyong sumama sa akin. Okay lang din naman yun. Anyway, what else? So yun mga kotsero, tomorrow wala tayong live stream pero I will most probably be uploading a video tomorrow. So I'll see all of you on Monday sa Sona. God bless and see you. And hope you enjoy your weekend, guys. God bless you. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?